Higit 3 dekada na ang nakalilipas pero tandang-tanda pa ni Brother Albert Jimenez kung paano siyang namatay at muling nabuhay. That was 1993. Umatid ako ng isang fellowship activity sa Quezon City. Then nung pauwi na kami nung ka-brother ko, may nakasalubong kaming 4 na kabataan. Yung isa dun sa kabataan na yun, inagaw niya yung suot kong sombrero. Bigla niyang hinablot, hinabol ko siya. Tapos nung malapit na kami, naglabas siya ng balisong. Sinaksak niya ako dito. Nakita ko may sugat ako dito, pero hindi siya nagdudugo. Kaya hindi ko alam kung nasaksak ako o paano. Isinugod sa ospital si Brother Albert at kinailangang operahan. Ang teorya ng doktor, possible daw na nung sinaksak ako, inikot yung balisong sa loob ng tiyan ko. Kasi ang daming internal organs ko yung nadali. And then yung nagkaroon ako ng duodenum laceration, yung 4 na bituka ko naputol. And nagkaroon ako ng internal hemorrhage. Habang inooperahan, may naramdaman daw na tila may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Maya-maya, nakakita raw siya ng maliit na liwanag. Dito na raw niya naranasan ang bagay na hinding-hindi niya makakalimutan. Ang nakita ko na lang, nasa harapan ako ni Mama Mary. Nakatingin siya sa akin, yung mata niya kulay brown. Tapos maya-maya, nag-isang kulay blue. Yung mukha ni Maria, mukhang, yung hindi mo makikita, ang hirap ikumpara at ang hirap ipaliwanag. Ang sabi sa akin ni Maria noong time na yon, halika sa aking anak na iyong Panginoon at aking Panginoon. Tapos, hindi ko alam kung paano ipaliwanag din yung eksenang nangyayari. Basta unti-unti nakita ko si Jesus, yung buong katawan niya nagliliwanag. Sa mga oras na iyon, idineklara na palang patay ng mga doktor si Brother Albert dahil sa internal bleeding. Pero may nangyaring hindi inaasahan. Dadali na po ako sa morgue. Nagulat si nanay, nakita niya daw po yung kamay ko biglang gumalaw. So nagsisigaw yung nanay ko. Sabi ng nanay ko, buhay pa yung anak ko. Buhay pa yung anak ko. Tapos binalik po ulit ako. Inoperahan ako noon for 12 hours. Matapos ang operasyon, muling nabuhay si Brother Albert. Kahit daw ang doktor, hindi makapaniwala sa nangyari. Sabi niya sa akin, Brad, albularyo ka ba or faith healer? Sabi ko, hindi po, Dok. Bakit? Tapos umiyak yung doktora. Sabi niya sa akin, kasi kanina habang inooperahan kita, nakita niya daw dun sa ugat ng puso ko, may crucifix, ganito kalaki, nakalutang, nagliliwanag, and split seconds lang, nawala siya kagad. Isang araw matapos muling mabuhay, nakaranas daw ng kakaibang lakas si Brother Albert na ikinagulat ng mga doktor at ng kanyang pamilya. Siguro dala nung sobrang taas nung aking lagnat, nagwawala daw po ako noon. Nagmumura ko, tapos tinali nila yung kamay ko, hinawakan ako, pero ang lakas-lakas ko. As in, super lakas ko daw, isang ganun ko lang tumatalsik sila. Sinaksakan ako ng tranquilizer. Unang saksak sa akin ng tranquilizer, hindi umepekto. So ginawa nung ate ko, lumapit siya sa doktor. Sabi niya, Dok, ano ba talaga totoong nangyayari sa kapatid ko? Sabi nung doktor sa ate ko, Mrs., tatapatin ko na po kayo. Kung ako sa inyo, patawag na kayo ng pare kasi wala nang pag-asa ang kapatid mo. Nilapitan daw siya ng kanyang kapatid at bumulong. Sabi niyang ganyan, Mama Mary, kung totoo yung sinasabi ng kapatid ko na nakita ka niya at tinulungan mo siyang mabuhay ulit, para mo ng awa, buhayin mo muli kapatid ko. Pag nagawa mo yun, magbabalik loob ako sa'yo. Bigla raw nawala ng malay si Brother Albert, pero makalipas ang ilang oras, muling dumilat ang kanyang mga mata. Kahit siya, hindi rin daw makapaniwala sa nangyari. So iniisip ko, everything was just hallucination and imagination. Baka dahil naniniwala ako kay Mary, naniniwala ako kay Jesus, kumakathan ng istorya yung utak ko. Kaya lang, pinatotohanan sa akin ng Diyos na hindi hallucination and imagination yung nangyari sa akin. Matapos ang lahat, nagbalik loob sa simbahang Katolika ang kapatid ni Brother Albert. Ang sumaksak naman sa kanya,
muli niyang nakita matapos ang 10 taon. Nakagraduate na raw ito sa college at nagsisilbi na rin sa simbahan. May biyaya sa pagpapatawad. Kung hindi ko siya pinatawad, siguro hanggang ngayon magnanakaw pa rin siya. Sa kanyang pangalawang buhay, niyakap na ni Brother Albert ang buhay ni San Francisco de Assis. Kahit pa raw ang ibig sabihin nito ay layuan ang kayamanan at pamilya. Isa siya ngayong religious brother ng Franciscan Missionaries of the Good Shepherd. Isa raw sa kanyang natutunan ang realidad ng kamatayan. Ang kamatayan ay hindi natin kayang takbuhan, hindi natin kayang paghandaan, pero maaari nating ihanda yung ating sarili sa pamamagitan nung spiritually maihahanda mo yung sarili mo na anytime na mamamatay akong walang bit-bit na mabigat dito sa puso ko.